Mga endangered animals na makikita sa Mount Apo, ang pinaka mataas na bundok sa buong Pilipinas. Pinoy's World TV. Number 12. Slaty-backed jungle flycatcher. Ito isang maliit na napakatahimik na ibong endemic sa Mindanao. Near threatened ito ayon sa IUCN dahil limitado ang saklaw nito at patuloy na naapektuhan ng pagkawala at pagkasira ng montane forest. Hindi ito kagaya ng ibang ibong palaging nagpapakitang gilas. Madalas ito nakaupo at halos hindi gumagalaw sa mababang bahagi ng kagubatan, naghihintay ng insektong daraan bago biglang sumusunggab. Dahil kulay abuhin at mahilig sa madilim na understory, madali itong malampasan kahit ng bihisang birdwatcher. Kabilang ang Mount Apo sa mahalagang lugar para sa species na ito. Kapag nawala ang makapal at mamasa-masang gubat sa mataas na bahagi ng bundok, mawawala rin ang mga natural nitong hunting ground. Maliit man ito, isa itong living indicator na maayos pa ang ilalim ng bahagi ng kagubatan. Number 11. Apo Mayna. Ito'y parang ibong ginawa upang mapansin. Maitim ang katawan nito, may puting bahagi sa puwitan at pakpak at may kapansin-pansing dilaw na balat sa paligid ng mukha. Endemic ito sa mataas na kagubatan ng Mindanao at kasalukuyang near-threatened. Bagamat Apo ang pangalan, hindi lamang ito sa Mount Apo matatagpuan. Gayunman, isa ang bundok sa pinakakilalang tirahan nito. Sa angkop na protected forest ng Mount Apo, dati itong naitala na may magandang encounter rate kumpara sa ibang lugar. Kumakain ito ng prutas, insekto at iba pang maliliit na pagkain at karaniwang gumagamit ng butas sa matandang puno bilang pugad. Mahalaga rin ito sa bird dispersal. Sa bawat prutas na kinakain ito at butong na ililipat sa ibang bahagi ng gubat, tumutulong itong makapagtanim ng panibagong henerasyon ng mga punong magiging tahanan din ng ibang wildlife. Number 10. Mindanao Rocket Tail. Sa unang tingin, maaaring magmukha lamang itong ordinaryong berdeng loro, pero kapag nakita ang buntot nito, malalaman kung bakit tinawag na Mindanao Rocket Tail. Ang dalawang gitnang balahibo ng buntot nito ay mahaba at nagtatapos sa hugis na parang maliit na raketa. Ang kakaibang buntot na ito ay ginagamit sa visual communication at pagkilala sa kapwa rocket tail. Endemic ang ibong ito sa montane forest ng Mindanao at near-threatened ang kasalukuyang global status. Kinikilala ang Mount Apo bilang isa sa mahalagang tirahan nito. Madalas itong gumagalaw sa itaas ng forest canopy kaya mas madaling marinig kesa makita. Umaasa ito sa prutas, buto at iba pang pagkaing nakukuha sa matatandang puno kaya kapag pinutol ang canopy, para na ring sabay-sabay na winasak ang kanilang kalsada, restaurant, taguan at tahanan. Banta rin dito ang trapping para sa illegal na pet trade. Number 9. Mindanao Lorikeet. Isa ito sa pinakamakulay na ibon sa buong Mindanao. Berde ang katawan, matingkad at pula ang mukha at may kulay lilang bahagi sa ulo. Ang ibong ito ay tinatawag ding Mount Apo Lorikeet, ang nag-iisang lorikeet na likas na matatagpuan sa Pilipinas. Near-threatened ang global status nito. Ngunit may mga researchers na naniniwalang maaaring mas malubha ang tunay nitong kalagayan. May mga ulat na maaari itong halos mawala o tuluyang nawala sa ilang dating tirahan, kabilang Mount Apo at Mount Kitanglad. Kaya ang anumang kumpirmadong bagong sighting napakahalaga. May espesyal itong dila na parang maliit na brush, perpekto sa pagsipsip ng nektar at pollen mula sa mga bulaklak. Habang kumakain, tumutulong din ito sa pollination. Bukod sa habitat loss, malaking banta rito ang paghuli
para ibenta bilang exotic pet. Number 8. Mindanao Bleeding Heart. Hindi totoong sugat ang matingkad na pulang marka sa dibdib ng ibong ito. Natural itong balahibo na kahawig ng sariwang patak ng dugo. Dahilan kung bakit tinatawag itong Mindanao Bleeding Heart. Vulnerable ang species na ito at endemic sa katimugang Pilipinas. Isa itong ground-dwelling dove na mas gustong maglakad sa madilim na forest floor kaysa lumipad ng mataas. Hinahalungkat nito ang mga tuyong dahon upang maghanap ng buto, nahulog na prutas, bulate at maliliit na insekto. Ang pagiging palakad nito naglalapit dito sa panghanib ng hunting, snares at mga pusang pinakawalan sa kagubatan. Kapag numipis ang understory, nawawala rin ang taguan nito. Kinikilala ang Mount Apo bilang mahalagang lugar para sa species. Ang pulang dibdib nito ay tila paalala na may mga hayop na maganda at tahimik, ngunit unti-unti nang nauubusan ng ligtas na tirahan. Number 7. Giant Scops Owl. Huwag magpaninlang sa pangalang Scops Owl. Ang pinakamalaki sa mga Scops Owl na matatagpuan sa Pilipinas ay ito. Meron itong malalaking mata, prominenteng ear tufts, at kayumangging balahibo na halos kapareho ng balat ng puno. Vulnerable ang species na ito at matatagpuan lamang sa Mindanao, Dinagat at sa Siargao. Kabilang ang Mount Apo sa protected areas kung saan naitala ang ibon. Dahil nocturnal, mas malamang na marinig ang malalim at kakaibang tawag nito kesa makita ang mismong owl. Nangangaso ito ng malalaking insekto, daga, palaka at iba pang maliliit na vertebrae sa gabi. Bilang predator, tumutulong itong kontrolin ang populasyon ng mga hayop na kinakain ito. Ngunit nangangailangan ito ng mature forest at matatandang punong mapagtataguan o mapupugaran. Kapag pinutol ang puno, hindi lamang kahoy ang nawawala, pati ang natural na kwarto at nursery ng mga kwago. Number 6. Philippine Warty Pig. Isang endemic na baboy ramo na vulnerable ayon sa IUCN. Naitala ito sa Mount Apo Range sa pamamagitan ng camera traps, kaya kumpirmado ang patuloy nitong presensya sa landscape. Meron itong magaspang na balahibo, mahabang nguso at mga bukol o warts sa mukha, lalo na sa mga adult males. Omnivores ang mga ito, kumakain ng ugat, prutas, tubers, insekto at iba pang pagkaing nakukuha sa sahig ng gubat. Tinatawag itong ecosystem engineer dahil sa paghuhukay at paghalungkat nito sa lupa. Sa prosesong yon, nahalo ang soil, nabubuksan ang lugar para sa mga bagong halaman at naipapakalat ang ilang buto. Ngunit target din ito ng mga hunters at snares. Maaari rin itong makipaghalo sa domestic pigs na posibleng magdala ng sakit o makabago ng genetic identity ng wild population. Kapag nawala ito, mawawala rin ang isa sa mga natural na magsasaka ng kagubatan. Number 5. Philippine Brown Deer. Isa sa pinakamalalaking native land mammal sa bansa. Sa Mount Apo Range, nakumpirma ang presensya nito sa camera trap surveys. Tinuturing itong endangered sa pambansang conservation classification na ginagamit ng mga mananaliksik sa lugar. Kayumanggi ang katawan nito, mas maputla ang ilalim at ang adult male ay may sungay. Mahiyain ito at karaniwang aktibo sa madaling araw, dapit hapon o mga oras na kaunti lamang ang tao. Kumakain ito ng damo, dahon, usbong at nahulog na prutas. Mahalaga ang deer sa food web at sa pagbabago ng vegetation sa kagubatan. Ngunit matagal na itong hinuhuli para sa karne. Nahaharangan din ang paggalaw nito kapag nagiging sakahan, kalsada o pamayanan ang dating tuloy-tuloy na forest habitat. Pero magandang balita ang pagkakahuli rito sa camera trap. Ngunit hindi ibig sabihin na marami pa sila o ligtas na ang natitirang populasyon nila. Number 4. Philippine Long-Tailed Macaque. Ito'y karaniwang tinatawag na unggoy.
Maaaring magmukhang mas marami kesa sa ibang hayop sa listahan. Ngunit ang long-tailed macaque bilang species ay tinaas ng IUCN sa endangered level dahil sa matinding pagbaba ng populasyon sa maraming bahagi ng saklaw nito. Nakumpirma rin ang species na camera trap surveys sa Mount Apo Range. Napakatalino at adaptable na macaque. Nabubuhay ito sa social groups at gumagamit ng iba't ibang tunog at galaw upang makipag-usap at kumain ng prutas, dahon, insekto, itlog at maliliit na hayop. Mahalaga rin ito sa pagpapakalat ng buto. Ngunit, ang pagiging sanay na sa tao ay maaaring maging kapahamakan nito. Kapag pinakain ng turista, nasisira ang natural na behavior. Lumalapit ito sa kalsada at tumataas ang human-wildlife conflict. Ang tunay na conservation ay hindi pagpapakain para makakuha ng selfie, kundi pagpapanatili ng ligtas na distansya sa mga ito. Number 3. South Philippine Hawk Eagle. Hindi lahat ng nasa Mount Apo ay malalaking eagles. Isa sa endangered na raptor na endemic sa Katimugan Pilipinas ay ang ibong ito. Meron itong matulis na crest, matitibay na paa at mahahabang kuko para manghuli ng ibon, squirrels, reptile at iba pang maliliit na hayop. Mas maliit ito kaysa sa Philippine Eagle, ngunit isa pa rin itong makapangyarihang hunter sa forest canopy. Mahalagang presensya ng ganitong predator dahil pinapakita nitong may sapat pang prey at may kagubatang kayang suportahan ang mataas na bahagi ng food chain. Ang pangunahing problema nito ay forest fragmentation. Kahit may natitirang mga puno, kung hiwa-hiwalay naman ang forest patches, mahirap humanap ng mate. Ligtas na pugad at sapat na hunting territory. Kinikilala ng Mount Apo Natural Park bilang isa sa mahalagang protected areas para sa South Philippine Hawk Eagle. Number 2. Giant Golden-Crowned Flying Fox. Ang higanteng aninong maaaring lumipad sa ibabaw ng kagubatan. Isa sa pinakamalaking paniki sa mundo at madaling makilala sa ganitong kulay dahil ginto ang kulay nito sa tuktok ng ulo. Endangered ito ayon sa IUCN at critically endangered sa pambansang Philippine listing. Hindi ito vampire at hindi rin ito nangangaso ng tao. Prutas ang pangunahing pagkain nito at ginagamit nito ang mahusay na paningin at pang-amoy sa paghahanap ng namumungang puno. Sa pagkain at paglipad ng malayo, nakakapagkalat ito ng mga buto sa malalawak na lugar. Napakahalaga nito sa natural na pagbawi ng nasira o nakalbong kagubatan. Naitala ang flying foxes at hunting pressure sa Mount Apo landscape. Pangunahing banta ang pangangaso, pagkawala ng roosting trees at paggulo sa kanilang kolonya. Kapag nawala ang malalaking fruit bat, babagal din ang natural na muling pagtubo ng gubat. Kaya, ingatan natin sila. And at number 1, Philippine Eagle. Ano pa nga ba? Critically endangered ito. Isa ito sa pinakamalaki at pinakamakapangyarihang forest eagle sa buong mundo. Maaari itong umabot ng halos 1 metro ang taas kapag nakatayo at magkaroon ng wingspan na lampas 2 metro. Salungat sa dati nitong tawag na monkey-eating eagle, hindi lamang unggoy ang pagkain nito. Maaari nitong hulihin ang mga flying lemur, civet, squirrel, malalaking ibon, ahas at monitor lizards, depende sa prey na matatagpuan sa lugar. Napakabagal nitong dumami. Karaniwang isang itlog lamang ang inaalagaan at matagal bago maging independent ang inakay. Kailangan din ng bawat pares ang napakalawak na forest territory. Kaya kapag nawala ang isang malaking bahagi ng gubat, maaaring isang buong eagle territory ang mawala. Ang Mount Apo ay isa sa pinakamahalagang stronghold at matagal ng breeding landscape ng species. Tinatayang wala pang 400 breeding pairs ang maaaring natitira sa buong bansa. Patuloy silang nanganganib sa deforestation, hunting, traps at human disturbance. Kapag nawala ang Philippine Eagle sa Mount Apo, malinaw itong babala.
na bumagsak na rin ang ecosystem na sumusuporta sa napakaraming hayop. At yan ang mga hayop na makikita sa Mount Apo. Ito'y hindi lamang pinakamataas na bundok. Isa itong buhay na arko na nagdurugtong sa mga ibon, paniki, baboy ramo, usa, unggoy at mismong kinabukasan ng ating kagubatan. Ang tunay na sukatan ng ganda nito ay hindi lang ang view mula sa summit, kundi kung ilan sa mga lihim nitong nilalang ang patuloy na mabubuhay sa ibaba. At kung may natutunan kayo sa video natin for today, please comment Mount Apo. At syempre, huwag nyo naman kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe sa ating maliit na channel. Kasi may Pinoy dyan, may Pinoy doon, may Pinoy dito. At syempre, may Pinoy's World TV. The end! Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day. See you, D-Fam!